Ang gara ng fence lock natin. Hi guys, andito kami kay Lola Park. Nag-deliver lang kami ng tubig. Yan, tapos bibili kami ng bigas. And mamaya mag-vlog tayo, mag-update tayo. So, ayun ang Lola Park niya. Bumibili. Yellow. Ang bili ni Lola Park sa yellow. Saka soft drinks meron na bumibili. Nakasara yung isang side kasi wala pa namang ice cream. Naiinitan sila Lola Park nyo. So kailangan nila dito talaga ng trapal. No, yung parang tolda guys. So aanuhin natin. Ipoprovide natin. So starting today ay i-start na rin ang ating madibdibang mga journeys. Makakaano na tayo. We're going to start to replenish and to focus sa ni Lola Park. So, I'm just so glad and happy na, ayan. Daddy, are you okay? Ayan guys, galing kami kay Dali. May binili lang kami. Yung Twist O guys, kay Dali lang namin nabibilihan. Tapos pupunta kami ngayon dito kay O-Save. Na-miss kong mamili dito. Na-miss ko ang Santa Maria kasama si Daddy Park. It's been a long time that we didn't go out together. And I also avoid it because I don't like Daddy with me. I'm always nervous. I'm excited kasi I like being in O-Save, honestly speaking. Let's go. Let's go. Ano aming items? Maguluto! Ayan guys, magiging maingay lang kasi may electric fan. So in today's video, nakauwi na kami. Ayan. Meron lang kami inasikaso ni Daddy. So by next week, pupunta na kami ng Manila to check. Kasi may gusto ni Daddy mismo siya mag-check. Bibili na kami ng chiller ref, at mag-unti-unti na si Daddy na yung gumagawa guys. Alam nyo, ang sarap talaga ng may kapartner ka na hindi mo kailangan humanap ng gagawa. Kasi nung malaman niya na hindi nagagawa yung naggawa nung dati ko ditong nagbutas, sabi niya, siya na lang daw ang gagawa. So, nag-unti-unti na siya. Binilagyan niya na ng mark doon sa kabila. So, hindi kami makapag-full blast kasi hinihintay pa namin nga yan. Pero, nag-unti-unti na kami. So, probably ay mag-order na kami kay EKC sa Toys and Candies. Bukas, pipick upin na yung kay Ate Lourdes, no? And also, meron tayong offers ng mga consignment. However, ang kailangan nila ay cheque. Ayaw nila ng pera. So, kaya mag-o-open tayo ng checking account soon. Kasi, iniwasan na rin din natin ang magkaroon dito ng mga kung ano-ano pa na maraming cash. And then also, we are going to start to offer na cash out and cash in GCash. So, ang dami nating mga pakulo. At doon din kay Lola Park ay malapit na. Bukas po ang deliver ng Ace Ice Cream. So, ipe-prepare na rin natin ang kay Lola Park. Kinausap na rin natin ang ating mga ano-ano pa na mga kailangan nating orderan, no? So, yeah. So, I'm so excited about this kasi mabibisi talaga ang ina nyo. And, because of that, ay magkakaroon tayo ng may mga items na bababaan natin, may mga items na tatama lang tayo sa presyo. Now, alam nyo, isa sa pangarap ng mga established na tindahan ay yung dumating sa punto na hindi na tayo nangangarag pagdating sa pagpresyo, pagdating sa sales, no? Ayan. Okay, dahil pinag-usapan na natin yung mga preparations natin, so marami din tayong pag-uusapan, guys. Guys, ang dami naming na sold out ng mga Nestle products. Yung dadating ko next, bukas may dadating tayo, halagang 17K mahigit, almost 18K sa Nestle products natin. Okay, guys. So, here's the thing, no? Marami tayong gagawin na mga kung ano-ano dito sa store para mapabuti natin ang ating pagbebenta. So, pag-usapan natin dahil nandito tayo, si Lola Park natin, di ba? So, kung naalala nyo, binanggit ko, I decided na magkaroon ng same price as retail sa kay Lola Park at dito. Para mas systematic, mas hindi mahirap ayusin, mas hindi mahirap na anuhin siya, i-monitor, same price na lang. At although, when it comes to expenses, then natin malalaman kung mako-cover up ba. At syempre, kaya natin lalamanan, mas kukumpletuhin para
makagain ng magandang sales. Now, laging ang katwiran ni Mami Park, I always depend on the volume. No? 'Di ba sabi ko nga sa inyo, kahit konti tubo, basta mabili yung items and priority kang bilhan ng customer, okay lang yun. Kasi, ang mindset ng Mami Park, pagdating sa negosyo, is bumabawi ako sa volume ng pagbebenta para makuha ko ang malaking porsyento ng customer. So, meron tayong ginagamit ng mga paraan or mga method tungkol dyan. Nandiyan ang price skimming. Pag sinabing price skimming, ano ang ibig sabihin? Tinuro ko na yan. You are going to lower your price, no, from the price na sinet mo na mataas. Magbababa ka. Price war, wherein there is existing competitors and you are going to lower your price among your competitors para mas mabilan ka. And ang next naman dyan ay you are aiming to lower your price for the goal of bumabawi ka sa volume. So, ang pinaka-goal din yan is like kung ano ang goal ng skimming, price skimming at ang goal ng price war. So, kinikerry ng pangatlong method ang volume by volume. Okay, so bakit nga ba ganun si Mami Park? Kasi I've been in selling for how many years since bata ako, no? Alam ko ang kalakaran ng kakompetensya, alam ko ang kalakaran ng presyuhan, alam ko ang kalakaran ng pakikipagtagisan sa presyo. Marami nagsasabi na huwag mong patusan ang price war kasi diyan matatalo. Well, it depends upon the situation, no? Kaya dumadating sa punto na nagagamit ang price war kung parehas kayo ng produktong tinitinda, parehas kayo ng konsepto ng pagtitinda. Kasi, paano ka dadating sa punto na ganito? Bibigyan ko kayo ng sample. Parehas kayo ng paninda, parehas quality, isa kinukuhanan yung ahente, parehas ng presyo nyo nakukuha ang puhunan. But, magkakatalo yan kung ano ang expenses ng tindahan. Halimbawa, ikaw, ang expenses mo ay nangungupahan ka, so more or less, una mong iisipin lagi, unang mong magiging mindset is, kailangan mataas ang presyo ko kasi ang dami kong expenses, which is, tama naman yon. But on the other hand, may isang paraan. Ay, hindi na baling medyo mababa ng konti, at least dito bibili mga tao, bastang mahalaga ma-cover up ang iyong business expenses. Kasi that is the first goal ng ating tindahan. So sa mga nagsisimula, applicable din to. Ako, applicable sa akin to, at mas applicable siya kapag nagpapalaki ako, pag nag-e-expand ako. So, I am more of volume, kahit lower price ako. Kasi, hindi lang naman iyon ang bibili ng customer. They are tend to buy other stuffs na kailangan nila kasi nahandito na yung needs nila. Kumbaga ba, one-stop shop ka. Diba? So, yun ang igogol mo. So, gusto ko rin bilang isang established na negosyante or bilang established na pinut-up kong negosyo, tulad ng kay Lola Park din, na i-establish pa natin yan. Marami pang pagdadaan ng dilema yan. So, pangarap ko din na syempre one time, kahit alas 10 ng gabi, makauwi na kami. Kasi gusto nang magpahinga, no? Ayoko na yung dadating ako sa punto na hanggat maaari ayoko na yung dadating ako sa puntong hanggat kaya ko na magtinda ng hating gabi para makagain ng sales. Ayoko na lang dadating ako sa punto na nagpupuyat pa ako dahil sa naghahabol ako ng sales, dahil hindi pa ako sumasampa sa quota. Gusto ko dadating ako sa punto na kapag kahit alas 10 ng gabi, alas 11 ng gabi, pwede nang mag-pack up, pwede nang umuwi. Kasi overquota na ako. So, kaya ang pangarap ng maraming mga negosyante na makakuha ng malaking sales kahit konti ang tubo, sa volume babawi. Kasi, dadating ka sa punto bilang isang store owner, gusto mong magsara ng maaga. Dahil, nabit mo na ang sales na gusto mo. At kung sakali mang mabibili pa sila sa iba, hindi mo na panghihinayangan. Ayoko talaga sa totoo lang hanggat maaari ay yung maging alipin ako ng sales na dadating ako dun sa puntong nabibili naman kahit mahal nabibili naman dahil nag-i-stay ako ng late dahil ako ang magiging option nila. I don't like to be an option. My goal is to be priority. Bago pa mabilhan ng iba, ako muna. Bago pa mabilhan ng iba, ang iba nakabili na sa akin. Unless out of stock ako, okay lang yun.
No? So, iyon ang dapat na goal at mindset natin. Kasi kung negosyante kang legit, iyon ang dapat mong goal. No? Hindi yung ang goal mo, ako dito, kaya kami nagpupuyat. It is because hindi pa naman ganun established na to, pero ibig sabihin lang, may mga kalabang nag-exist din. And ang tulad nga ng sabi ko sa inyo, ang kakayanan ko, 10 demand, 5 lang ang kaya kong ibigay. So, kaya kung maibibigay ko na lahat ng halos ng kailangan nila, alas 9, alas 10 pa lang ng gabi, overkota na ako, okay na ako doon. Pag pagod, pwede nang magpahinga. Ayokong maging alipin habang buhay. Nang pagod na pagod ka na, hindi mo pa makuhang magsara. Kasi nagbebenta ka pa. Masarap yung kaya mo lang gustong mag-extend. It is because masayang magtinda. Passion ko ang paghahanap buhay ng retail. Pero guys, hindi ibig sabihin dadating ako sa punto na magiging alipin ako ng negosyo ko. No? Dapat ang negosyo ang nagpapasaya sa akin. Dapat ang negosyo ang nagsusustain sa akin. Dapat yun ang goal. Yun ang negosyante. Nag-i-invest ka sa una ng hirap, pagod, puyat, pero mangangarap ka na bandang 3 taon, 2 taon, 2 taon, 3 taon hanggang 4 na taon. Dapat pag gusto mong magsara, hindi ka malulugi. Ganun yon, no? Ayoko maging option, yung tipong, ay, naubos na kasi sa lahat, mabibilan na ako. So finally, mabibili naman at mabibili ang paninda ko. Meron akong kasaring ganyan dito. Ang katwiran niya, mahal ang tinda niya sa isang produkto na parehas kami ng ahente. Ang katwiran niya, nabibilan naman eh. Kahit in-advisean na siya ng ahente namin. Ang katwiran niya, nabibili naman eh. Yun, parehas kami nag-i-stay ng late. Parehas kaming, ako, hindi ako nag-o-open ng maagang-maaga. Nag-i-stick kami dun sa alas 7 ng umaga magbukas. Kasi pahinga na namin yun. At ang mga tindera namin, ayokong sobrang aga ang pasok para hindi madrain. So, ibig sabihin, hindi kami madaling araw pa lang bukas na, halos kasing oras ko din ang sara. Pero mas madalas ako yung late magsara. Kasi nga, dun kami bumabawi. Dahil yun ang oras namin. Pero hindi kami nagbubukas ng kay aga-aga. Yung tipong madilim pa, hindi kami nagbubukas ng ganon. So, yun yung ano ko doon. Yun yung pinupunto ko doon. No? Na dapat, ang goal nyo ay hindi kayo maging option. Na dahil naubos na sa iba, kayo na ang mabibilhan. Napaka-wrong mindset. For me napaka-wrong mindset nun. Ako, ang mindset ko, dapat mauna ako. Pag nauna ako at naubusan ako, bahala na silang bumili sa iba. Yung mga customer, okay lang yun. No? And then, ang option, no? Ang option ay applicable lang yan sa mga nagsisimula. Pag-establish ka na, dapat hindi na yan ang mindset mo. No? Ang mindset mo ay maagang kota. Maagang oras ng kota sa duty mo. Yun dapat ang mindset mo. Pag-establish ka na, kasi kilala ka na eh. Priority ka na. So, ibig sabihin, marami na ang porsyento ng customers na ikaw ang unang bibilhan bago pa ang iba. So, kaya hindi pa natatapos ang duty mo for the whole day, nakakota ka na. Pa-overkota ka na. Pa-double kota ka na. So, anytime na gusto mong magsara, makapagsasara ka. Anytime na gusto mong magsarado, makapagsasarado ka. That is the mindset, di ba? Ewan ko lang basta para sa akin ganon. Ang option ka, dapat yan, applicable yan sa mga nagsisimula. Kasi yung mga nagsisimula, nasisibol, ang hahabulin yan, di ba? Magkakaroon sila kalaban ng mga malalaking tindahan. Ang gagawin yan is, maaga yang magbubukas compare doon sa malakas na tanghali na magbukas. At ang priority niyan magsara ay hating gabi na para doon sa yung mga malalakas, maagang magsara. Mindset yan at dapat yan ang inuugali ng mga magpapakilala pa lang, sisibol pa lang na pagtitindahan. Hindi yung establish ka na para ka pa ding baguhan. No? Para ka pa ding baguhan. Samantalang establish ka na, baguhan ka pa rin palagi. Tumatanda ka, nagde-deteriorate din ang health mo. No? Hindi habang buhay kaya mong mag-isa, lalo na kung ilag ka pang mag-hire ng empleyado. So, come to think of it, yung sinasabi ko sa inyo, no? Come to think of that, na yun ang sa akin na mindset, no? Yun lang ibig ko sabihin. Kaya ko to sinasabi sa inyo or dinidiscuss sa inyo kasi dumadating na tayo sa punto na nag-e-expand na naman and then may another store. At may priority pa meron pa tayong goal na magkaroon pa ng another store. Now,
Dapat dito pa lang sa main natututo ka na. Dapat dito pa lang sa main alam mo na what's going on. What is the real business world, no? Dapat la from legalization, from diskarte, from your mindset, kung anong magiging panuntunan mo sa buhay, ganyan. So kaya ko yan dinidiscuss sa inyo para magkaroon kayo ng idea, lalo sa mga bagong sisibol na pagtitindahan. Ganun pala. Pag na-establish ko na, naibigay ko na ang hilig ng customer, gusto ko dadating ako sa punto na may pahinga ako. No? Na meron akong masasabi na naghahabol na lang ako for double quota. But, quota na ako. Yun ang importante. Yung goal natin, maaga nating mabit ang quota. Hindi yung para makabenta pa ng makabenta, kahit hating gabi. No? Para sa akin talaga, yun lang yung kayo hindi naman mababa mga IQ niyo siguro, no? Kasi kaya nga kayo nakapagtindahan So ibig sabihin may IQ kayo. Paganahin niyo ang sentido común niyo, no? Paanuhin niyo ang inyong Meron ditong mga tindahan na maliliit. Sa gabi naman sila bukas. Yung tipong sa araw, hindi sila masyadong kahit tanghali na sila magbukas, okay lang. Bumabawi sila, alam niyo po kung saan. Pag sarado na kaming mga malalakas, mga malalaki, sila na ang tinatakbuhan ng mga mamimili ng alas 3 ng madaling araw, alas 4 ng madaling araw. May maliliit na tindahan na ganun. At doon nila sinasamantala na mataas ang presyo ng kanilang paninda. Kasi gabi, madaling araw. Pero ako, ang mindset ko, iba. Gusto ko maaga pa lang, kota na ako. At magkaroon man ako pa ng benta kung gusto ko man magsara ng mga alauna, umano na lang yon na nagustuhan ko na lang magtinda at maganda ang sales. Pero yung sasabihin mong napipilitan kang gawin yon, it is because gusto mong makabenta ng makabenta. Dapat ang goal mo, pag-establish ka na, maaga ang quota, maaga ang double quota. Yun lang yun. Ganun lang kasimple yun. So, I do hope na may mga natutunan kayo. Next time ako sa inyo mag-shout out at syempre i-update ko kayo sa ating mga sa ating mga ganap-ganap kasi ang dami ko pong gagawin. Mag-a-apply pa ako ng checking account, bibili kami ng rep, mag-i-stock up dito, magtatawag na ako sa mga ahente, replenish, ganyan, at mas more magpo-focus tayo, no? Para someday hindi na tayo basta-basta nade-drain at napapagod, no? Yung gusto ko yung kahit pagpagod na ako, alas 11 lang, alas 10, sara na tayo. Kakapagod na, nakabenta na naman na kahit pa paano. Pahinga naman, bukas na lang tayo mag-OT, bukas na lang tayo mag-late. O, di ba? Mas masarap yung gano'n. Hindi yung parang halos araw-araw, hinila ka na ng hinila ng hanap buhay mo. Di ba? Naging alipin ka na ng iyong negosyo. So, yun lang. And that's it. So, bukas si Lola Park nyo ay magkakaroon na ng Ace Ice Cream at Salones Selecta Ice Cream. O, diba? Bongga. Bye! Mwah!